Uyang apon. Para makita niyo yung mukha ko. Yun, magandang hapon po sa ating lahat. Bali, nung nakaraan medyo napaba yung message ko kasi gawa na. Yun talaga, nag-study ako nung ano, in-studyhan ko talaga siya kasi medyo maganda yung message niya nung nakaraan. Pero ngayon, sino pa yung hindi pa nakakain ngayon? Lahat po ba nakakain na rin? Kumain na rin lahat, ano? Yun po, magandang hapon po sa atin lahat ulit. Bago bago po tayo magsimula, bali magpakilala naman po ako ulit, baka may mga bago na naman tayo dito. Sino po yung mga first timer? First timer. Yan, thank you. Welcome. Bali ako nga po pala si Aljon Rogas. Bali ako po yung nagtatrabaho sa isang microfinance sa card po. Almost 3 years na po ako sa trabaho ko. Bali yun. Tapos, nakatira po ako sa Suba, sa bahay namin sa kampo. Kung wala kayo doon matuluyan, pwede kayo doon sa bahay. Tuloy na kayo doon. Bali yun po, salamat po sa hapon na ito ngayon, sa gawain po, para po sa ating kakalago sa paniniwala sa Panginoon. Bali ngayong hapon po, buksan po natin yung ating mga Bible. Dito po sa awit or sa English Psalms 128 verses 1 to 6.
Sa awit sa Bisaya po, Salmo. Sa Tagalog, awit sa English, Psalms. 128 verses 1 to 6. Sa Psalms po, 128, 1 to 6. Basahin ko po dito sa chapter 1 bago sunod po kayo sa chapter 2. Sige po, basahin ko po dito sa chapter 1. Mapalad ang bawat tao na kayawi at may takot, ang maalab na naisi sumunod sa kanyang utos. Ito po, kayo. Sa 3 po, basahin ko po dito. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga at bagong tanim na olibo sa may hapag ang anak niya. 4 po kayo. Five. Alam niyo rin po yung kung anong book. Sa awit po, awit chapter 28 verses 1 to 6. 1 to 6. Sige, na lang po tayo, repeat na lang tayo. Basahin ko na lang po dito ng buo. Makinig na lang po tayo. Basahin ko po dito sa Psalms or sa awit 128, 1 to 6 po. Mapalad ang bawat tao na kayawi ay may takot at maalab na naisi sumunod sa kanyang utos. Kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghihirapan. Ang taong ito'y maligaya at maunlad ang pamumuhay. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga at bagong tanim na olibo sa may hapag ang anak niya. Ang sinuman, kung si Yahweh ay buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Zion, pagpapala nawa ni Jesus o ni Yahweh ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong apo, naway iyong makita rin. Naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos at banal sa lahat, muli kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyong presensya ngayong umaga, Panginoon. Sa ngayong hapon, Panginoon, salamat din po, Panginoon, sa oras na ito. Kami po ay mag-aaral ng inyong salita, Panginoon. Linisin niyo po ang aming puso't isipan, Panginoon. Na sa gayoy, ang inyong salita ay siya pong manguna sa bawat isa, Panginoon. Na kung saan ito po ay tumubo sa aming puso't isipan, Panginoon. Na kung saan ito po ay aming daladala kahit saan man po kami pumunta, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa presensya ng bawat isa na nandito po, Panginoon, na handa pong makinig ng inyong salita, na handa pong matuto, handa pong ma-rebuke, Panginoon, kung ano man po ang inyong kagustuhan, Panginoon, para sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa hapon na ito or sa oras na ito, Panginoon, na kami po ay makarinig na inyong sariwang salita, Panginoon, o pagkaing spiritual, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na kami po ay lumago sa iyong mga salita, Panginoon, sa aming mga paniniwala tungkol sa inyo, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nandito po, na handa pong makinig at matuto. Lahat ng ito ay binabalik po namin at pinapasalamatan sa inyong dakilang pangalan. Amen. Ayun po, thank you. Bali, ngayong hapon po, medyo short message lang ito. Medyo lang siya, hindi masyadong mahaba. Pinamagatan ko pong itong The Blessed Life. The Blessed Life.
Paano mo ba masasabi ang iyong buhay ay blessed? Paano mo ba masasabi ang iyong buhay ay blessed? Sabi dito, ano ang ibig sabihin ng mapagpala? Sino ang sino ang mga pinagpala? Paano tayo mapapala? Basahin ko po dito sa English. What does it mean to be a blessed? Who are the blessed? How can we be blessed? Blessed. Sabi po ng binasa natin, binahayag ng awit or ng Psalm sa 128, ang sabi doon, pinapalang buhay kapag ang Diyos ang nasa sentro ng buhay natin. Sabi dito, mapala ang buhay mo kung yung Diyos ay nasa sentro mo. Nasa sentro mo. Minsan sa atin pong mga tao, iba yung nakasentro. Iba yung nasa harap. Minsan trabaho, ano pa, labahin, hugasan, di ba? Minsan, iba yung nakasentro sa atin. Pero yung sabi dito ng Diyos, yung mga taong blessed, sila daw yung kung saan yung Diyos daw po yung nakasentro. Or, or kung saan yung mga taong nakapokus lang kay Kristo. Sila daw po yung blessed na mga tao. Bali itong tatlo, sasagutin natin. Ano ba ibig sabihin ng mapagpala? Yung una po yan. Sino ang mga pinagpala? Pangalawang tanong. To question. Paano tayo mapapala? Tatlong question po yan. Bali, yung tatlong question po, sasagutin po natin. Bali kayo din po yung sasagot. Yung una po, ano ibig sabihin ng pagpapala? Ano po ba yung pagpapala? Sabi dito sa English, what doesn't it mean to be a blessed? Sabi dito, karaniwang inaugnay ng mga tao ang mga pagpapala sa mga material na mga bagay, pinansyal na mga bagay. Sabi dito, ngunit iyon ay isang maling pananaw. Maling pananaw daw po iyon. Maling pananaw. Kunyari, blessed ka sa mga financial or sa mga material things. Sabi po doon, yun daw po ay mga maling pananaw. Maling pananaw. Yun po yung sabi dito. Hindi ko po yung sabi Yun po yung sabi dito. Sabi dito, basahin ko lang ulit. Ngunit ito ay isang maling pananaw at isa na naglalagay ng mga sitwasyon sa dakilang kakayahan ng Diyos na mapagpala. Malalim ba yung mga Tagalog? Sakto lang din. Yun daw po yung ibig sabihin. Yung pangalawa, ang pagpalain ay nangangahulugan ang pagkakaroon ng kapangyarihan para sa tagumpay ng kaunlaran sa parehong material at espiritual na mga larawan. Yun pa yung sabihin doon. Ang pagpalain ay nagsasalita ng isang mayaman at magandang buhay mula sa Diyos at sa physical. Basahin po natin yung Deuteronomy, Old Testament. Chapter 15, verses 14. 15:14, Deuteronomy. Chapter 15, verses 14. Pakibasa po. Pabasa? Wala. Wala. Sige ma'am. 14, 15. 15, 14. Sorry.
14. Yan, thank you. Diyan po ay nag-represent po siya ng physical. Physical po natin. Pakibasa po sa Isaiah 26:3, versikulo 3. Sa Isaiah Old Testament po siya. Isaiah 26 verses 3. Mabasa? Sige po, basahin ko na lang po dito. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Doon po ay nagpapakita po siya ng mental sa ating lahat. Ano po ba yung mental? Na tinatawag, baka sabihin nyo, yung mental hospital ha? Ano po ba yung mental na ibig sabihin? Yan. Tapos, basahin po natin sa Psalms 146, versikulo 5. Sa awit, Old Testament pala, no? Basahin ko na lang po dito. Sa awit, (146) verses 5. Basahin ko po dito. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos ay laging katulong. Ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh, umaasang lubos. Doon po nagpapakita pa siya ng emosyonal. Sa binasa po natin kanina. Last na lang po, sa Ephesians, Episo sa Tagalog, New Testament po. Episo, chapter 1, verses 3, versikulo 3. Page 591. 591. Ephesians chapter 1 verses 3 o versikulo 3. Pabasa po ako. Pabasa. Sige po, basahin ko na lang po dito. Chapter 3 o versikulo 3. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo. Doon po ay naglalarawan po siya ng spiritual na ating pamumuhay. Yun po ibig sabihin doon. Sa pangalawa na tayo, medyo madali lang kasi. Medyo short lang siya. Sa pangalawa po, ito po yung tanong, who are the blessed? Who are the blessed? Who are the blessed? Pangalawa po yun ha. Yung una po kanina, what does it mean to be a blessed? Yung pangalawa, who are the blessed? Sabi dito sa Tagalog, sino ang mga pinagpala? Sino ang mga pinagpala? Sino ba yung mga taong pinagpala ng Diyos?
Tayong lahat, pinagpala po tayo ng Diyos. Tayo pong lahat. Sabi dito, ang Biblia ay malinaw kung sino ang pinagpala. Basahin po natin sa awit. Basahin ko na lang po dito, wala pa lang. Sa awit 1:1. Sabi dito, ito daw yung mga taong mga blessed or mga taong pinagpala ng Diyos. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama niyang halimbawa. Hindi siya nakikisa sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Yun po yung una. Dito pa po sa 32, versikulo 1. Sila po yung binabanggit doon ng Diyos, ng mga tao. Na sila po yung pinagpala ng Diyos. Sa 32, versikulo 1. Sabi dito, mapalad ang taong pinapatawad na ang kasalanan. At pinapatawad rin niya ang kanyang mga pagsalansang. Sila daw po yung mga taong pinagpala ng Diyos. Yung mga taong pinapatawad nila yung taong mayroong kasalanan sa kanila. Lipat po tayo sa 34, versikulo 8. Sa 8, sabi dito, basahin ko po dito. Tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Dito po tayo sa 84 verses 20, 84:5. Sila po yung mga binanggit dito ng Diyos na pinagpala ng Diyos ng mga tao. 84 versikulo 5. Basahin ko na lang po dito kasi wala pong Old Testament dyan, no? Sabi dito, ang sa inyo'y umaasay, masasabing mapalad din. Silang mga naghahangad sa sayon ay makarating. Last na lang po tayo. Dito po tayo sa 119, versikulo 1. Sabi po dito, makinig po kayo. Sabi po dito ng aklat o ng Bible. Sa 119 verses 1, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Sila po yung mga taong blessed or binibless ng Panginoong Diyos. Tanong, sa lahat ba ng binanggit doon sa Bible, nandun ka ba? Binanggit ka ba doon? Tanong, blessed ka ba ngayon? Ngayong araw? Po. Blessed. We all people, we are blessed. Sabi pa dito, ang tunay na pagpapala ay higit sa konektados sa kung ano ang sa inyo ay nasa Panginoon. Kaysa kung ano ang mayroon ka sa mundo. Naintindihan nyo rin po ba? Medyo medyo malalim na Tagalog yung ginamit ko. Yung sabi po doon, ang tunay daw po na pagpapala ng Diyos ay nasa puso natin. Ano ba yung nilalaman ng puso mo ngayon? Ano po ba yung nilalaman ng puso mo ngayon? Di ba? Minsan yung nilalaman ng puso natin, galit. Galit minsan. Alam nyo ba yung puso ay mapaglinlang? Mapaglinlang po yung puso. Kaya sa mga kabataan, mag-ingat kayo. Mag-ingat tayo. Kasi yung puso po natin ay sadyang mapaglinlang.
About naman sa mga kabataan, mag-aral lang muna tayo, wag muna tayo mag-boyfriend, girlfriend. Aral muna tayo, study first, 'di ba? Para makatulong kay nanay, kay papa, 'di ba? Minsan kasi yung mga kabataan ngayon, yung iba na yung ano nila, yung pananaw. Iba yung pananaw ng mga kabataan ngayon. Yung iba gusto mag-boyfriend, mag-girlfriend, or etc. Pero yung pag-aaral, dapat yun po yung unahin natin. Yun dapat po yung pag-unahin natin, mga kabataan. Kasi yung sa pagbo-boyfriend naman, pag-girlfriend, or GF or BF, lahat po yun ay may panahon or may time. May time po tayo dyan. Sa akin nga, almost pinagpipray ko na lang siya kay Lord. Sabi ko, Lord, in the right time. 'Di ba? Huwag tayo magmadali kasi yung nagmamadali, sila yung napapahamak. Sila po yung napapahamak pag nagmamadali tayo. Isa din po yun sa ano, sa mga blessed na mga kabataan na tinutukoy ng Diyos. Dapat maging blessed tayo kasi diyan si mama, diyan si papa, pinapaaral ka, 'di ba? Ginagastusan ka. Si papa mo, parang mabali na yung baywang niya sa laot, kakahila ng lambat, 'di ba? Dapat tayong mga anak, suklian din po natin yung ating mga magulang. Kasi yung pinagdaanan po ng mga magulang natin ay hindi po biro. Ay hindi po biro yung pinagdaanan nila. Nung sa tiyan ka pa lang ni nanay mo, alam mo ba kung gaano kahirap yung pinagdaanan ni nanay mo? Sabi pa nga ng iba, yung kalahati daw ng katawan niya nasa na? Sa libingan, sa hukay na. Kumbaga 50-50. Ganon. Ganon po. Dapat tayo mga kabataan, maging blessed tayo kasi may mga magulang tayo na nag-aalaga, ginagastusan tayo, pinapayuhan tayo kung ano yung dapat ipayo para sa atin. Blessed ka rin ba bilang isang kabataan na mayroon kang magulang? 'Di ba? Minsan kasi yung ibang kabataan gusto na nilang mamatay si mama kasi para gusto daw nila makaano, makalakwat siya, mga ganun, 'di ba? Minsan may iba tayong mga kabataan pag pinapayuhan ni mama o ni papa, tayo nagagalit. Hindi nyo ba alam para rin sa atin 'yan, sa ating kabutihan. Bakit ka pinapalo? Kasi may reason, 'di ba? Alam niyo ba nung dati pinapalo sa akin yung ano ng nyog, yung opo, ang dami, 5 piraso, walas tingting. Nung dati nakatry din ako pinaload sa sa asin. Nagdikit din ako sa sa tuhod ko. Si bakit? Kasi tayo may nagawang kasalanan. Kasalanan. Kasi hindi tayo sumunod kay mama, kay papa. Kasi yung pagpapayo ng mga magulang natin para po yan sa atin, ng mga anak, mga kabataan, para pagdating ng araw, di tayo maligaw ng landas. Nung time, may time pa na pinagalitan ako ni mama. Kasi gusto kong pumunta ng diskuhan. Sabi ni mama, bawal daw kasi madaming lasing. Baka mamaya daw masuntukan ako dyan or etc. May time na yon, tumakas ako sa bahay. Tapos pumunta ako ng diskuhan. Hindi ko alam kung second year high school yata ako noon. O, second year high school. Nung time na yun, may nag-away doon kasi yung isa doon parang barkada ko rin. Tapos, medyo napagtripan din ako. Sabi, kasama ka ba doon?
Sabi ko, hindi po ako kasama doon. Wala din po akong ginawang masama sa inyo. Tapos nung time na yon, naisip ko bigla yung payo ni mama. Huwag ka na pumunta doon kasi madaming lasing. Siguro kung sinunod ko yung payo ni mama sa akin, siguro hindi magkaganon. Siguro hindi magkaganon. Dapat tayo mga bilang kabataan, dapat maging blessed tayo. Maging blessed. Maging blessed po tayo mga kabataan. Dito na po tayo sa pangatlo. Medyo, ano lang nga siya, medyo hindi masyadong mahaba. Yung pangalawa po dito, yung pangalawa, ay yung pangatlo pala, sorry. Yung pangatlo, how can we how can we be blessed? Ano yun sa Tagalog? Paano tayo pagpalain? Or paano tayo mapapala? Mapagpapala, pagpapala, or etc. Sa buhay mo ba, paano tayo maging mapagpala? Di ba yung pangalawa kanina, sino ang mga pinagpala? Yung pangatlo, paano tayo mapagpala? Tanong, wait lang. Tanong, totoo ka ba na pinagpala ngayon? Totoo ka bang pinagpala ngayon? Why? Opo, tama. Sabi dito, sabi pa dito, ang kalagayan ng pagpapala ay nakasalalay sa ating kagustuhan upang maging masunurin sa Diyos at sa kanyang salita. Basahin ko po dito sa awit 128, versikulo 1. Versikulo 1. Sabi pa dito, basahin ko po dito ha. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Excuse. Maalab na naisay sumunod sa kanyang utos. Yun po yung sabi po doon ng Diyos. Yun po yung sabi doon ng Diyos. Basahin ko po dito sa English. The condition of blessedness lies in our willingness to be obedient to God in His Word. Yun po yung sabi ng Psalms 128 verses 1. Yun po yung sabi doon. Yung pangalawa po, dumarating sa pagpapala kapag ang ating buhay ay nakaugat at nakasalig sa Diyos at sa kanyang salita. Basahin po natin sa Deuteronomy 11:26 to 28. Pabasa po kung sino po yung nakakita. Deuteronomy 11:26 to 28. To 28. Deuteronomy 11:26 to 28.
Pabasa? Sige, basahin ko na lang po dito. Sa araw na ito, binibigyan ko po kayo ng pamimilian, pagpapala o sumpa. 27. Pagpapala kapag sinunod ninyo ang kanyang mga utos. 28. Ngunit, sumpa kapag sumamba kayo sa ibang Diyos na halip sumunod sa kanyang mga utos. Yun po yung sabi doon ng Diyos. Yun po yung sabi ko kanina. Nung marating sa pagpapala kapag ang ating buhay ay nakaugat at nakasalig sa Diyos at sa kanyang salita. Yun po yung sabi doon sa Deuteronomy 11:26 to 28. Gutom na ba kayo? Sakto lang. Sabi pa dito, alam mo na ikaw ay pinagpala kapag ang iyong budhi ay malinis at may kapayapaan, kapwa sa Diyos at sa mga tao. Basahin po natin sa gawa, mga gawa or sa Acts 24:16. Sa gawa 24:16. New Testament po. Pabasa, kung sino po nakakita. Twenty-four 16. Mga gawa po or sa Acts. Kaya, pabasa? Sino po yung nakakita na? Sige, basahin ko na lang po dito. Kaya't pinagsisikapan kong laging maging malinis ang aking budhi sa harap ng Diyos at ng tao. May itim ba ng budhi? Alam niyo ba yung budhi? Ano yung budhi? Puso? Or ano pa bang ibang ibang illustration ng budhi? Konsensya. Ano pa? Budhi. Kasi may itim ba ng budhi? Masama yung ugali or mga etc. Di ba? Ganun po yung sinabi doon po ng Diyos na makikita po natin doon sa gawa or sa Acts. Dapat po maging malinis po ang ating mga budhi. Dapat po maging malinis tayo sa harapan ng Diyos at sa mga tao. Minsan kasi yung tao mapagpanggap or tinatawag na hypocrisy. Hypocrisy yung tao minsan. Mapagpanggap. Di ba? Hindi ko naman alam kung sino yung mapagpanggap. Yung nakakaalam po yung Diyos. Baka ngayon, nagpapanggap ka lang na nandito ka, pero yung isip mo dun sa trabaho mo. Di ba? Hindi ko po alam yung mga iniisip nyo. Pero alam po ng Diyos. Alam po yun ng Diyos. Kung ano yung nasa isip at sa puso nyo. Di ba po yung sabi doon ng Diyos, dapat po tayo maging malinis sa harap ng Diyos at sa mga tao. Karamihan po sa ating mga tao,
Isabi dito, mapagpanggap. Tinatawag na hypocrisy. Yun nga po, hypocrisy. Mapagpanggap. Ngayon nyo lang ba nalaman yung English ng mapagpanggap? Hypocrisy. Tama ba? Hypocrisy. Mapagpanggap. Hypocrite. Di ba? Ganun pa yung sinabi ng Diyos. Dapat po tayo, pag tayo sumamba sa Diyos, wag po tayo mapagpanggap. Kasi pag tayo po yung mapagpanggap sa Diyos, tayo po yung nagkakasala. Tayo po yung nagkakasala sa Diyos. Pag tayo po yung nagpapanggap. Pag tayo yung nagpapanggap. Kala ng ibang tao, mabait ka. Yun pala, iba yung ugali mo. Minsan, may ano naman, may mga ganong case. May mga ganong kaibigan tayo na mga mapagpanggap. Pero yung Diyos po, nakikita niya po kung sino yung mapagpanggap ng mga tao. Alam din po ng Diyos kung ano yung nilalaman ng isip mo at puso mo. Kahit hindi ko man po malaman yung iniisip mo o nasa puso mo, pero alam po yun ng Diyos. Diyan po nakatingin yung Diyos sa ating mga heart or tinatawag na puso. Dito na po tayo sa conclusion. Diba? Medyo ano na siya. Medyo short na siya. Sabi dito sa conclusion, basahin ko na lang po. Ang pinagpalang buhay, wait lang. Sabi po dito, ang pinagpalang buhay ay nakakondisyon sa buhay bilang isang Kristiyano. Kung saan ang kalooban ng Diyos ay nandoon at ito ay isang hangang pinagpalang buhay at positibong nakaaapekto sa trabaho, tahanan at personal na buhay. Mahirap ba intindihin? Naintindihan nyo rin po? Yun po yung sabi doon ng ating Diyos na kung saan dapat po yung ating mga buhay ay mapagpala. Kumbaga, dapat maging blessed ka sa ibang tao. Dapat maging blessed ka sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa ano pa, kung saan ka man pumunta, o sa mga kapamilya mo. Sabihin na yata yun. Yun po yung ibig sabihin po doon. Dapat po tayo maging blessed sa iba. Maging katrabaho mo, kamag-anak mo. Dapat po tayo maging blessed. Yun lang po. To God be the glory. Di ba? Mabilis lang. Thank you. So, let us pray. Closing prayer po. Dakilang Diyos at banal po, salamat po Panginoon sa hapon na ito Panginoon na kung saan kami po nakapag-aral Panginoon kung paano po kami maging blessed sa ibang tao Panginoon, na maging blessed ang aming buhay bilang isang Kristiyano Panginoon sa iba, na makita yung pamumuhay bilang isang Kristiyano Panginoon. Salamat din po Panginoon sa buhay ng bawat isa Panginoon, na kung saan ang aming pinag-aralan ay siya pong kumilos sa bawat isa Panginoon sa aming mga buhay, kung paano po ito i-apply, kung paano po ito, Lord, isabuhay bilang isang Kristiyano na namumuhay po dito sa mundo. Salamat din po, Panginoon, sa presensya ng bawat isa, Panginoon, na handa pong makinig at handa pong matuto, Panginoon, na inyong mga salita na nagpapatunay na kayo po yung banal, dakila sa lahat, Panginoon. Salamat din po, Panginoon,
sa inyong salita na nagpapaliwanag, kayo po yung Diyos at kayo po yung banal, Panginoon sa lahat. Kayo po yung gumawa ng langit at lupa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa hapon na ito at kung saan po kami po yung nakapagtipon dito sa inyong sambahan, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isa, Panginoon. Ingatan niyo po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Lahat ng ito ay binabalik po namin at mayroong salamat, papuri sa inyong pangalan. Amen. Ano man? Mga lugot. Ang mga tao basahan taong Biblia at ang Diyos ang Efeso 1 versikulo 3. Dayawan tatang Diyos itatay tang yaken ang ginong si Yesu Kristo. Kung pagigapen taong ni Kristo, inaloyan ita ratang Diyos ik sindulan ita nanja tang tanan ang yaten ang mga kaministiran ang nagalin ong langit para ong kabwe tang espiritual. So uno pa tang mga blessings, materiales, television, pera, balay, bangka, balag. Hindi, ang mga blessings na galin ng Diyos ay spiritual. Spiritual. So sino pa tang mga blessed ang tao? Sino pa? Ang mananampalataya. Ang mananampalataya. So mga may tao tarin man dyan, ang hindi pa na-receive ang regalo na galinong Diyos, madali lamang. Ganing tang Diyos ang Biblia, ang kaministiran, mga di lamang ang Diyos, ganing lamang ang nandya, mapinagtalakan ita, gata ko, nakpaning si Jesus ang kalibutan para mamatay ang cross. Para ano pa? Para ma-receive tang regalo, tang kabwe ang anday katapusan. Yading kasalanan. Pero, nangumit si Jesus tang kasalanan ta, ong nandya, para malibre ita. Siyara lamang. Para magimong blessed. Siyara lamang. Madali lamang. Madali lamang. Munu pa matawanan ng mata ko ang tang tao ang blessed. Basahan ta ang Mateo 12. Mateo 12, page 45. Page 45, Mateo 12. Masiyang mo ya. Versikulo 33. Kaisipan mi ang muya. Versikulo 33, Mateo 12. Mapaganing itang masinlo tang tatang papataya taayo, mga itaen taang masinlo tang borak na. Anday sayot tang ayo, mga itaen taang anda kay sayot tang borak na. Tenget, may lalatang kada papataayo ong borak na. Kalalain tang mga ugali mi. Tenget puros amo malalain, muno amo pa bato, mapagpabitalata mo ya. Tenget mga uno patang lulua, ong angata, siya yakay ang gatang ong popotokonta. Asing magimong Kristiyano, nangumit tang Diyos, tang lumang popotokon mo, sindol na tang balong popotokon ong nyo. Para dayawan tang Diyos. Para dayawan tang Diyos. Versikulo 35. Ang tao ang moya, puros moya tang bibitala na. Tenget moya tang gatang ong popotoko na. Tenget may balong popotoko na. Pero ang tao ang anday sasayo ta ugali, puros malain tang agbibitala na.
Tenget anda ka sa sayot tangga tang ung puputok na. Pati gayon, mga lugod, hindi pa maresibi si Jesus ong kabuhe mo, mandyan ang tao daw. Mandyan ang tao daw. Mga galiag matawanan, muna pa, mapalangit lamang ong ni Aljon, o Kuya Bong, o Yen, para matawanan, muna pa. Alangada ang balik si Jesus. Alangada.
kadang Sabado, kadang Domingo, paning amitarin, para matawanan ang kamatudan ng Diyos, ang galiagan na, ang Biblia. Hindi itong mga traditions. Para matawanan ang galiagan ng Diyos. Ang Biblia lamang. Anday doma. Ang Biblia lamang. Siya ang galiagan ng Diyos. Siya ang kamatudan. Anday doma. Hindi pwedeng buhatin ang maski uno pa para makaroon tang kabuhi ang anay katapusan. Si Jesus ang biduat tang tanan ng krus para umiyatin. Mabalang salamat. Mag-enjoy yung mga burgers. Enjoy yung fellowship. Salamat.